O mga kababayan, naalala nyo pa ba yung kalbo para sa pagbabago ni dating Pangulong Duterte noon? Abay, gaya-gaya itong mga di umano'y mga supporter ni Ngagba ngayon mga kababayan na andoon sa EDSA. Nagpakalbo rin sila. Dahil mas marami daw sila kaysa sa mga pro Duterte. Na kung atin naman titingnan mga kababayan, mga rallyista naman. Bakit natin nasabi? 100% po tayo mga kababayan na mga realista itong mga hinakot ni Ngagba papunta doon sa EDSA. At huwag ka kung pinagbawalan ang mga Duterte supporters mga kababayan na mag-rally dyan. Ay ngayon nakatungtong mismo sila doon sa EDSA Shrine na kung saan bawal daw dahil sagrado daw yan na lugar mga kababayan Pero itong supporter daw ni di umanuhan ni Ngagba ay andun. Nagwala sila mga kababayan. At sa tingin natin, mga rallyista dahil pakinggan ninyo kayo na ang humusga. Dyan pa lang mga kababayan, familiar ba ang mga placards nila? Eto mga hawak-hawak nilang mga signboard mga kababayan, mga placards. Di ba yan? Pareho lang din yan sa mga nagrarally lagi sa kalye. Defend BBM and we stand for PBBM na daw mga kababayan. Ang mga dating mga anti-Marcos na nagsisigaw-sigaw dyan sa kalye. Ang nagsabing diktador si Marcos, didepensahan na daw ang demokrasya na binigay ni Marcos sa mga mamamayang Pilipino. Diyos mio. Ilang grupo lamang. Ating pangangalagaan. Tingnan nyo mga kababayan, nagtakip pa ng mukha. Ang ating demokrasya ang tinatamasa sa kasalukuyan. Wow, demokrasyang tinatamasa daw sa kasalukuyan sa under the government of Ngagnag na anak ng diktador. Na siyang dahilan mga kababayan, bakit mayroong EDSA dyan? Dahil sa tatay ni BBM, ngayon mga kababayan, sila na ang bida daw. Tingnan niyo mga kababayan, nagtakip ng mukha. Sa nakikita nyo sa inyong harapan ay isang literal na human shield. Wow, human shield. Pakinggan nyo mga kababayan bakit nasabi nating realista ang mga ito. Pakinggan nyo. Tangkol. Demokrasya. Confirmed. Kapag mga ganyang mga sigaw mga kababayan, yung tono, makibaka, wag matakot. Hala, Diyos mio, mga pro-Marcos na daw ang mga bangag mga kababayan. Kasing bangag na ito ni BBM, mga animal na ito. Ang dati-rating mga nagsisigaw mga kababayan. Kaya nga nabuo yung mga rallyista dahil anti-Marcos sila. Ngayon ipaglaban na ang Marcos mga kababayan. Ganyan kabulok mga ngagbang ito. Pakinggan niyo ulit. BBM. Demokrasya. The funniest video na nakita na siguro natin sa araw na ito mga kababayan. Ang mga dating anti-Marcos ngayon ipaglaban na si Ngagnag. Makibaka, wag matakot. Yan ang sigaw ng mga rallyista mga kababayan na anti-Marcos na nabuo yan dahil ayaw nila sa diktador na Marcos Ngayon, si BBM ipaglaban. Ganyan ang sigaw. BBM. BBM ipaglaban. Ngag. Demokrasya. Ipaglaban ang anak ng diktador sa ngalan ng demokrasya. Ay, naku. May mas bangag pa pala sa kanilang sinusuportahan mga kababayan. Etong kanilang taga-suporta. Di umano. Magkano bang dyan? Talent fee nyo dyan. Bakit nagtatakip kayo ng mukha? Payapa! Himaglaban! Diyos. Tunog pa ba yan ng mga BBM supporters? Kayo mga BBM supporters, di ba magkalaban kayo dati ng mga rallyistang ito? Sama-sama na silang babangag muli mga kababayan. Paglaban! Siguro yung nagsigaw-sigaw dyan mga kababayan, kung mayroon talaga silang paninindigan at prinsipyo, hindi nila malunok yan. Isa lang ang ibig sabihin nito mga kababayan, mga bayaran. Wala nang mga prinsipyo. Walang silbi ang pagrally-rally nila sa kalye mga kababayan. Dahil, eto na, kalaban nila Marcos, dati. Nabuo sila mga kababayan dahil sa Marcos. Ngayon, defend Marcos na. Hindi pa ba yan tunog rallyista? BBM, go! At ang balita mga kababayan, ang laki-laki daw ng budget
para sa mga talent fee ng mga taong iyan dyan sa EDSA. Ewan lang natin. Convinced na ba kayo? Sa kanyang administrasyon. Malamang siguro mga kababayan, yung iba dyan, yung andun sa gilid, yung mga luwelostay o ilan lang. Pero siguro karamihan dyan sa tingin natin, yung mga nagrarally. Yung iba mga kababayan, hindi nga alam kung bakit sila nandyan. Basta mayroon lang silang leader, kinuha sila. Bayaran. Maniniwala sana tayo kung nandyan ay sina Katunying, yung mga vlogger si BBM. Go, go, go. Pero BBM, ipaglaban. Sus, Diyos mio, sinong niloloko nyo? Ay magpapatunay na kaya nating samahan ang ating mahal na Pangulo. Sama-sama kayong babangag muli. Gaya-gaya po tumaya mga kababayan sa kalbo para sa pagbabago. Kahit pa magpaputol kayo ng ulo dyan, wala kaming paki. Sige, kalbuhin nyo. Kalbuhin nyo lahat ng nasa likod na iyan. Yung nagtakip ng mukha. Natatakot sila mga kababayan yung nagtakip ng mukha dahil baka ma-recall natin na andun sila sa kabilang rally na kung saan yung nagsusunog ng effigy ni Marcos sa tuwing mayroong SONA. Malamang sila din yon. Kaya nagtatakip ng mukha mga kababayan. Kakain tayo, kakain. Ito siguro mga kababayan, itong mga nagpakita ng mukha, malamang mga legit na mga loyalistay ito. Pero yung nakatakip ang mukha, duda tayo yung pasigaw-sigaw na BBM ipaglaban. Sige, kalbuhin mo. Akala namin bawal dyan. Sabi ng mga paring, Diyos mio, itong mga pari, sabi, bawal dito mga DDS, mga Duterte supporter, huwag niyang basusin ang EDSA Shrine. Sagradong lugar ito. Bakit niyo pinayagan yan, pari? Binusog ka rin ba, pari? Sige. Sigaw-sigaw kayo dyan. Tingnan niyo mga kababayan, yung mga placards nila, di ba? Familiar ba? Yan po ang mga pro-Marcos ngayon mga kababayan. I love it. Go lang kayo mga ngagba. Ang sabi rin mga kababayan ang dami daw nilang hakutan to the max. Malaki daw ang budget mga kababayan Sige, hamon namin sa inyo, wag na kayong aalis dyan. 1 week. Ewan lang natin. Sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. For the first time in history mga kababayan, ang mga rallyista kampi na sa presidente. Sina Babalo Reyes, sila yung mga Makabayan Black, for the first time kampi sa presidente. Grabe no, magic ni Nagnag mga kababayan, Ang kalaban na lang nila mga kababayan, taong bayan. Aming sigaw. Demokrasya! Yung pinaglaban nyo, anak ng diktador. Baka matamaan kayo ng kidlat dyan, ha? Andun sila. Tapos mayroon na pang mga coming dyan, andyan sa mga gilid-gilid mga kababayan. Yung mga the same people na loyalostay nung nagrally laban kay Sara. Yun sila. Sige, wala kaming pake. Go. Dahil alam namin isa na naman yung kabangagan. Gano'ng ginastos dyan. Anong masasabi nyo dito mga kababayan? Post your comments below.